One of the greatest blessings in life is when God cuts people who are not meant to stay in our life. Opo, masakit ang iwan ng ibang tao. Pero, hindi aalisin ng Diyos ang isang tao sa buhay mo kung wala namang itong kapalit na mas mabuti para sa iyo. Remember that, my dear friends, God will never remove something until He has something better coming. When God takes away someone from you, He is just preparing you for someone better. God will bless you with someone new. Parte lang po yan talaga ng plano ng Diyos. Believe, my dear friends, God will only remove it so that He can improve it. Yan po yung ating nakita sa unang pagbasa. Hindi hinayaan ng Diyos na mawala si Judas sa mga apostol. Kung wala naman siyang ipapalit na mas tapat, mas mabuti, at mas banal kesa sa kanya. Pagkatapos daw po magbigti ni Judas, naghanap daw po ng kapalit ang mga apostol para mapuno yung pwesto niya. Pumili daw po sila sa mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Pero dalawa po ang requirements nila. Dalawa po ang kondisyon para mapili nila yung magpupuno dun sa pwesto ni Judas. Una, dapat kasama daw nila nung una pa, nung nabinyagan daw ang ating Panginoong Jesucristo. Pero pangalawa, dapat naging saksi din siya ng muling pagkabuhay ni Jesus. Pagkatapos daw po magdasal at magbunutan ng mga apostoles, sa pamamagitan po ng tulong din ng Diyos, hinirang, pinili si San Matias. And Saint Matthias was really a big improvement from Judas. Kung natatandaan niyo po, sino ba si Judas? Nangungupit daw siya dun sa kaban nila. Magnanakaw siya. Napakakwenta pa niya. Wala naman po siya talagang malasakit sa mga naghihirap. Ang iniisip lang niya, yung sarili niya. Pero itong si San Matias, ayon po sa kasaysayan, nung tinuloy na po niya ang misyon ng pagpapahayag ng pananampalataya tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, nakarating daw po siya sa mga taong kumakain ng tao, mga cannibals. Pero hindi po siya natakot. Buong tapang pa rin niya ginawa ang kanyang misyon. At kahit po pinako siya sa krus, hindi po siya umatras. May inalis ang Diyos. Pero meron din siyang pinalit na mas mabuti. So my dear friends, do not worry and trust God when He removes somebody in your life. Kahit na gaano pa kasakit na mawala ang taong ito sa iyo dahil pinagkatiwalaan mo siya. Kapatid, tandaan mo, hindi naman ginagawang mahirap ng Diyos ang buhay mo. Tandaan mo, hindi aalisin ng Diyos ang isang tao sa buhay mo kung alam naman niya, yung taong yan ay makakatulong sa iyo. Kaya inalis ng Diyos ang taong yan sa buhay mo kasi hindi na siya nakakatulong sa iyong pag-asenso. Alam kasi ng Diyos na habang nandyan ang taong yan, hindi ka magiging mabunga sa buhay mo. Opo, masakit ang iwan minsan. Pero alam niyo yung mas masakit ay yung nananatili ang isang tao na nagiging dahilan ng iyong pagdurusa. Mas maganda na masaktan ka, iniwan ka, kesa dun sa nananatili ang taong yan, siyang dahilan. Bakit sumasakit ang ulo mo? Bakit namomroblema ka? Hindi naman lahat ng mga tao ay dapat manatili sa buhay natin. Not everyone is meant to stay with us. Some people stay with us only for a season. Sa maiksing panahon lang. Diyan mo lang kailangan ang taong yan. Mayroong mga taong darating sa ating buhay para maging aral sa atin. Meron din naman tao na darating para tulungan tayo na maabot natin ang pinapangarap ng Diyos para sa atin.
Understand, my dear friends, God is cutting these people from our life for our increase. Trust God's plan, trust God's timing. When it is all said and done, you will realize that God is moving this whole time. You just have to let it go, and you just have to surrender always to God's will. Kaya nga kapatid, huwag kang mag-alala. Kung man naudlot, di natuloy ang project mo o dyan sa negosyo mo, magtiwala ka. May mas maganda pang negosyo, mas maganda pang project na niluluto ang Diyos para sa iyo. Huwag kang malungkot, kapatid. Nawalan ka ng pera, matuto ka sa pagkakamali mo. Dahil sa susunod, ang darating sa iyo, sobra-sobra pa. Kung man pinagtaksilan ka ng isang tao, mismong kaibigan mo, o baka asawa mo, makikita mo naman yung mga taong talagang concern sa iyo Meron pa rin naman matitira sa buhay mo at yung mga nananatili dyan ay mga tunay na nagmamahal sa iyo. Amen? Magpapadala at magpapadala pa rin ng mga mababait at mabubuting tao ang Diyos para pasayahin ka, para tulungan ka, para maging mas banal ang iyong pagkatao. Naalala ko po, 6 years ago, pagkadating ko pa lang po dito sa parokya, ang dami pong nag-resign sa aking mga nagsaserve sa simbahan. Napakasakit po ng loob ko nun. Nag-uumpisa pa lang po ako, ilang months pa lang po, bigla ba naman akong iniwan? Wala man paliwanag bakit umalis sila. Hanggang ngayon, hindi pa rin po bumabalik sa simbahan. Hindi ko alam ang dahilan bakit umalis sila. Sinusubukan ko pong kausapin, ayaw naman akong kausapin. Nagdadasal po ako sa Diyos kung bakit tinitignan ko, sinusuri ko ang aking sariling, aking pag-uugali. Di ko naman po makita kung anong aking pagkakamali. Ilang months pa lang ako, meron na silang hindi gusto sa akin. Kaya hinayaan ko na lang po. Sinuko ko ito sa Diyos. Pero alam niyo po kung ano napansin ko, kahit na may umalis, ang dami naman palang pumalit. At yung mga pumalit, mas magaling, mas masipag, mas mabait kaysa doon sa mga umalis. Buti na lang umalis sila. Kasi kung nanatili sila, hindi papasok yung mga para talagang makakatulong sa akin. When God removes people in our lives, it is to protect us. Believe that when God removes, He also restores. And when God cuts it, He improves it. Gumagalaw palagi ang Diyos. Meron siyang palaging ginagawa. Kailangan lang nating makiisa sa Kanya, kailangan lang nating makiugnay sa Kanya, kailangan nating makisama sa Kanya para magkatotoo ang kagustuhan Niya sa mundo. Magdasal po tayo, mga kapatid, kay San Matias. Huwag sana tayong masyadong malungkot kung merong mga taong aalis sa ating buhay. Sa tamang panahon, maayos din ang lahat at magiging mabuti din ang lahat sa tulong at grasya ng Diyos. Amen.